Hanggat hindi ikaw yung market nun or namamahalan ka pa sa isang bagay, hindi para sa'yo. So yun mga kabady, for today pupunta tayo sa Walter Arayat. So naisipan ko lang ayain ang ating mga angels, si Ate Tess at saka si Ate Lourdes. Tapos hindi nila alam na pagpunta namin doon, hindi man to as in bonggang-bongga mga kabady. Bibigyan ko sila ng budget pang grocery. Hindi siya bongga mga kabady kasi itong budget na to, syempre ako, yun, parang pasasalamat ko na rin sa kanila kasi sobra talaga yung alaga nila sa amin ni nila Maki, ng mga bata, tsaka sa akin, kay Noah. So, deserve nila yung mga kabady. Pero maliit lang yung bibigay kong budget kasi wala pang sahod. Pero mga kabady, share ko lang sa inyo. Cover namin yung monthly bigas nila. So, monthly, nagbibigay kami ng 1 sack of rice sa kanila. Hindi pumalya yan. Kahit si Ate Tess, bago sa amin, pinigay na namin ni Maki kasi grabe talaga siya sa amin. Grabe siya sa love sa mga bata. Kita namin mga kabady. So, kasi kapag nakikita namin yon na ganun yung mga tao sa amin, yung tunay, yung malasakit, concern, lahat mga kabady, ibabalik namin yan. Kahit hindi man monetary, financially, basta support kami, kailangan kung anong may kailangan sila, masabi lang nila sa amin in advance, paghahandaan namin ni Maki. Ganun mga kabady. Parang give and take kasi yan para mag-last yung yung relationship niya. Pero yun nga ang sinabi ko sa kanila, once ma-break na yung trust namin talaga mag-asawa, wala na. As in, no paliwanag. Wala akong, talaga, walang exemption dun mga kabady. Which is rule naman talaga siya since nung dati-dati pa. So, ayun. I-surprise lang natin sila. So, deserve naman nila. Sama namin si Noah. Medyo kukuha lang ako ng small clips. Tapos, kasi DJI na gamit ko. So, hindi na siya ganun kahirap. Hindi rin nakakahiya sa mga tao doon mag-vlog. Siyempre, nahihiya rin ako mag-vlog sa labas. So, gagamitin namin yung motor ni Ate Lourdes. Nagluluto lang siya ng pang dinner namin mga kabady mamaya. Kasi ang oras natin ngayon is 1 p.m. Pero nagluluto na kami kasi baka matagalan kami doon. Tapos diretso na rin uuwi mamaya sila ate. So, mamaya ako nasasabihin dun sa Walter. Tapos kakain na lang din naman kami. Then after bukas, doon naman ako kay Marcos sa Taguig. Kasi papasok siya. Ako na naman ang in-charge sa kanya ng Thursday, Friday. Tapos si Tita Nika doon muna sa Taguig. Every month na siya uuwi. Pero si Marcos kukunin namin siya every 2 weeks plus. Pero every week namin bibisitahin. So, ganun lang mga kabady. Pero ako, 2 times a week. Basta parang 4 days niya ako makakasama. So, ayun mga kabady, kailangan namin mag-sacrifice talaga ng time. Kailangan time management sa amin kasi hindi biro. Hindi rin biro mga kabady kasi na, yun nga, magkakalayo yung mga bata. Bakit ba namin pinaglalayo yung mga bata? Pwede naman dito. Nung mga kabady, iba kasi yung situation namin ngayon. Kaya, focus kami kay Marco, susunod sila Ate Macy na Ate Amara, tapos si Noah naman, baby pa. Kung mapatagig man kami noon, or kung saan, kaya ko silang dalhin kasi may sasakyan din naman si Maki. Pero yun nga mga kabady, paunti-unti kami, step by step kami. Hindi, one at a time. Yun mga kabady talaga yung ganap namin. So, hindi kami nagmamadali sa mga nangyayari. At talagang, bago kami magdesisyon ni Maki, pinagdadasal talaga namin. Pinagdadasal namin. Parang, lagi akong humihingi ng sign kung para sa amin. Pag hindi. Kahit gano'n namin kagusto yan, kung hindi para sa amin, hindi baka pa sa amin yung mga kabady. Pero kung talagang nilaan ni Lord, talagang para sa amin, di ba? Ganun. Ayun lang. Ganun din kami kabisi. Kung gano'n kami kabisi dati, mas doble ngayon. At mas todo kayod kasi 4 na sila. Hindi biro. Kasi si Noah, syempre hindi naman ako nagpa-breastfeed mga kabady at Hindi ko kaya magpa-breastfeed kasi marami akong ginagawa tsaka kailangan pa ako ng iba kong mga chikiting. So, talagang yun naman na napag-usapan namin ni Maki, milk si Noah hanggat umawat siya. Si Kuya Marcos naman, umawat naman siya nung bago parating si Noah. As in, talagang siya na nag-cut nun mga kabady. Si Ate Macy and Ate Amara naman, nag-cut sila ng 4 years old. Pero alam ko si Macy 5 years old. Nag-cut ng milk. So, ganun lang mga kabady. Si Noah, hanggat kaya naman namin tuloy-tuloy mga kabady.
tuloy-tuloy. Mabibo naman yung bata, kumakain na rin. Kaya medyo less na kami ngayon. Pero syempre, iba pa rin. Alam niyo naman yung school ni Marcos, hindi biro. Yung school din ni Macy at saka Amara. At pinaghahandaan namin yung kanilang high school at saka college. So, may high school na kami next year kasi grade 7, equivalent to first year high school yung dati sa atin, diba? So, ayun, high school na si Macy. Dadalaga na. So, kailangan paghandaan namin mga kabady. Ayun lang yung ganap. Walang alam-alam ang aking mga angels na ano tayo. Bala sila sa ano nila. Basta sabihin ko sa kanila kung sila tag-isa nilang cart, ganito, yung grocery nila. Yung mga kabady. Ako naman mga kabady, maluwag naman kami ni Maki. Wala silang masasabi talaga. Pag kailangan. Tsaka mga kabady, kapag meron kami ni Maki, talagang, ewan ko, maluwag kami magbigay. Maluwag talaga kami magbigay na, sige te, ganito. Tapos, mostly, ngayon mga kabady, nagbibigay kami ng bonus talaga. As in talagang maisipan lang namin ni Maki na, ate, ito, hindi yan naawa sa sahod mo, hindi yan na sa inyo lang yan. So, ayun, kasi, may mga blessing na dumadating sa amin. So, dapat mag-give back kami sa iba. So, yun mga kabady sa mga kasama sa farm. Si kabady naman na yung kausap nila. Kung anong ganap sa farm, kailangan nila. Chat lang sa akin ni Maki, kailangan ko nito, bili ka nito. Yun. Pero mga kabady, hindi pa kami hayahay totally. Nagkakasundo lang talaga kami sa mga ganap-ganap. May pera kami o wala mga kabady. Ganito lang talaga kami. Tsaka yun kasi hindi rin kasi kami maluho. Kung magluluho man kami ni Maki. Actually, may luho na kaming mga naiisip pero kahit pwede na, hindi pa. Kahit pwede na namin bilhin, kaya na namin bilhin, hindi pa pwede. Kasi kailangan mga bata muna. Pero marami mga kabady, ngayon naiisipan na nga namin ni Maki yun eh. Na ang galing kasi dati sabi ko, never ko gagawin yan. Never ako bibili niyan. Hindi ko maiisipan bumili niyan. Pero ngayon, ayan, parehas kami ng naiisip, ng gusto. So, talagang kapag isa lang yung mindset nyo, nagkakasundo kayo, tapos never naging problema. Hindi naman never naging problema. Nagiging problema rin na wala tayo, di ba? Kapag wala. Pero, ayan, pag wala. Kapag meron. Kapag ganun lang mga kabady, chill lang. Parang kontento ka lang sa meron ka. Happy ka na. Diba? Okay lang hindi ko mabili yan. Pero ngayon talaga, sabi nga namin ang luho namin. Lupa. Pero sa ngayon, siguro time naman namin mag-enjoy. Time na rin naman, ba't wala na silang utang, kaya ganyan-ganyan, walang pinoproblema. Meron pa mga kabady, pero yun nga, bago namin bilhin, bago namin maisipan magkaroon, bago namin gustuhin, kailangan clear na muna lahat. Marami pa kaming obligasyon, pero totally natapos yung obligasyon namin mga kabady. Kasi talagang, unti-unti nabayaran yung mga kautangan namin, na yung mga taong hinaraman namin talaga ba yan? Nakakahiya na. As in, lumagpas na kami sa due date. Pero tingnan nyo, okay naman kami. Alive and kicking. So, yun lang mga kabady. Siguro wag lang talaga mag-aim ng hindi mo kaya. Basta wag mo akapin ng hindi mo kaya. Kapag di mo pa kaya, ganito ang namin ni Maki, mindset namin. For example, may nagustuhan akong relo. Relo lang mga kabady. Hindi, may nagustuhan akong relo or bag. Kasi may nagugustuhan talaga akong relo or bag. Pero yung presyo niya is 6 digits. 6 digits. Kapag naisip ko, kapag namahalan pa ako dun mga kabady, ibig sabihin, hindi ako yung market nun. Hindi ko pa kaya. So, tapos na ang usapan. Wala na. Pangarap na lang muna siya. Ganun mga kabady. Pero kapag kaya mo na, alam mo may extra ka, mabibili mo siya. Hindi ka naman mauubos kapag binili mo yon. Nandun ka na sa level na, market ako nito, pwede na to. Ganun mga kabady. Pero kung hindi pa, kapag mamamahalan ka pa sa isang bagay, hindi para sa'yo. Yun talaga yung mindset ko ngayon. Kasi talagang meron akong inaay na bagay. Pero hindi pa rin ako yung market niya mga kabady. Siguro in 5 to 8 years, ako na yung market nun mga kabady. Kaya ko na yun mga kabady. Yun naiisip ko. Kasi kahit kumikita ako mga kabady, monthly, kahit ang dami kong work, may pumapasok sa amin weekly, may pumapasok sa akin na napipili ko yung gusto namin.
May mga bata kasi. Di ba? May mga priorities. Siguro kung dalaga ako, nabili ko na lahat yun. Pero hindi. Baka next life. Pero yun mga kabady, hanggat hindi ikaw yung market nun, or namamahalan ka pa sa isang bagay, hindi para sa'yo yun. Yun ang para sa akin. So, ayun lang. Yun lang yung update for today. Tutuwa ako sa camera namin kasi tingnan nyo. Gumagalaw talaga siya. So, ayun mga kabady, nagluluto pa si ate Lourdes. Tapos sa pa mga kabady, alam nyo ba? Kung ano meron dito sa bahay namin, para sa lahat yan. Bawal kang hindi. Mostly pinapauwi nga namin sa kanila yung mga ano namin. At saka kung ano yung nakakain nila mga kabady, hindi pwede hindi. Like kanina, kasi kami ni Maki, since kailan ba na kami nag-start nun? Last year mga kabady, dun lang kami nawili sa steak. Steak talaga, sin steak. Bumibili pa kami ng karne kung saan talaga masarap yung steak. Tapos kami na nagluluto dito sa bahay. Kasi madami namang tutorial dyan eh. Kami na lang kasi mas mura. Pero kahit mahal yung... Kasi sa labas, mahal per cut, per ano yan, isang slice na isang buo ng steak. Babayaran mo 2,000, 5,000. So kami, ang ginagawa namin, bumibili kami ng karne. At actually, tinikman namin iba't ibang karne. Dami na naman natikman na karne. Yun mga kabady, parang ano siya sa amin. Ano namin yun, parang treat na namin sa sarili namin. Which is, yung treat namin sa sarili namin, lahat kailangan meron. Or lahat makakatikim. Sila Dada, sila Nika, mga bata, favorite steak. Tapos, miyak na si Noah. Tapos, yung mga angels dito sa bahay, steak. Pinatikim ko sa kanila yung binili ko kahapon na minute steak. Tapos, niluto namin siya ni Ate Lourdes, side by side. Tapos natikman nila, tender nga, sabi nila, sarap, sabi ko, ute. Kaya sobrang, gusto ko ulit-ulitin. Kaya sabi ko, lahat ng meron sa bahay namin para sa lahat. So, ayun lang, share ko lang mga kabady kasi nakakatuwa yung mga tao namin ngayon talaga. As in, sa wakas, tumama na kami sa tao. Grabe. Na iba yung pag mature kasi yung taong mag-isip. Tapos same mo, mature din ikaw mag-isip or malawak yung isip mo pag intindi mo. Tapos ganun din yung nakapaligid sa'yo. Swak talaga kayo mga kabady. So, ayan. Si Ate Lourdes sa amin magto 2 years na mga kabady. Tapos, si Ate Tess magsi 6 months na din. Tapos, ayun, sa amin si Harvey. Ilang years na ba si Harvey? Parang 4 years na si Harvey sa amin. 3 to 4 years. Kasi si Kuya Rodel magpo 4 years na eh. So, ayun mga kabady, o diba, ang tagal din. Sana tumagal. Tapos, yun nga, may bago si Maki, si RJ. Na-meet ko na rin si RJ. Bagets din. Pero yun, makulit din sila ni Kuya Maki kasi tawag niya. Kay Maki na siya, ayun, nagre-report. Tsaka tumutulo. Tsaka gusto daw matuto. Kasi nagkukuha rin ako ng feedback kay Harvey na okay talaga. Na, ote, masipag talaga siya ganito. So, ayun. Ay mga kabady, yun lang yung flow ng buhay namin ngayon. So, tara, let's. Sinaantayin na nila ako. Kami. Tapos, may gagawin pa kami next week ni Maki. Basta marami mga kabady. Tapos, farm 2 pa. Yung farm 2 mga kabady, inaasikaso namin yung sa kalamansi talaga. Tsaka wala kasing source ng water, pero si Maki asikasuhin yun. So, ayun mga kabady, yun lang tayong ganap natin ngayon. Ay, ang bet ko talaga to. Yan yung skin ko. So, ayun mga kabady, tara, let's go. Where are you going? So, yan mga kabady, paalis na kami. Sakay namin yung motor ni Ate Lourdes. So, let's go! So, yan mga kabady. Look at Noah. Naglalaway siya eh. Dito kami. So, nasabi ko na kina Ate Lourdes. Ang ganap nila. So, kami pianono pa lang yung nabili namin. So, ikot-ikot muna kami. Hayaan muna namin sila. Binigyan ko sila ng budget. Ayan. Nandito si ate. Hindi tayo mag-ikot-ikot muna kayo. What do you want?
Ha? Oh. Ayan o. Tawa o. Wow! Wala. Dami natin gigibay na to. Ngayon mga kabati. Sabi, ayan, nagyaya kayong dalawa, ha? Sige.